sa mga headlines. Labi ng NPA member na nasawi sa engkwentro sa pagitan ng 48IB na iuwi na sa kanyang pamilya. Mga naulilang kaanak, kinundi na ang New People's Army. 10ID at 1001st Infantry Brigade ginawaran ng Campaign Streamer Award. First leg ng Davao Oriental Bayanihan Program umarangkada sa Tarragona, Davao Oriental at naghatid ng iba't ibang serbisyo. Serbisyo Caravan isinagawa sa Bansalan, Davao del Sur. At GMA Kapuso Foundation Incorporated at 48IB nag-alay ng pamaskong handog sa mga estudyante sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Tutok na sa Agila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan, pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino, Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, sa kupo si Louie Angchay. Naihatid na sa kanyang pamilya ang labi ng NPA member na si Motong Bago o alias Amotong na nasawi dahil sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 48 Infantry Battalion. Kinundi na naman ng kanyang pamilya at ng IP community ang patuloy na pandinig lang ng NPA sa mga inosenteng katutubo. Si Agila Trooper Maylin Glier Bulod sa detalye. Kalungkutan at pighati ang naramdaman ng pamilya ni Motong Bago alias Amotong matapos iuwi ng 48 Infantry Battalion sa ilalim ng 1003rd Brigade ang bangkay nito sa kanyang pamilya sa Barangay Santo Domingo, San Fernando, Bukidnon matapos masawi sa engkwentro sa pagitan ng NPA at tropa ng kasundaluhan nito lamang ika-24 ng Nobyembre sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Ayon sa kanyang kapatid na si Dato Norgan Bago alias Rambo na dati ding NPA, kumalas siya sa grupo dahil napagod siya at napagtantong walang maayos na maidudulot ang kilusan at pawang kasinungalingan lamang ang kanilang mga pangako. Anya, 17 gulang lamang ang kanyang kapatid nang makapasok sa grupo. Kinumbinsi niya itong sumuko, ngunit nagdesisyon itong huwag bumaba hanggat buhay pa ito. Ang 48 Infantry Battalion na nagasikaso sa kanyang bangkay at ang transportasyon patungo sa punerarya at paghatid sa kanyang pamilya. Bukod pa riyan, nagbigay sila ng bigas at tulong pinansyal. Nagsagawa rin ng 89th Infantry Makatao Battalion ng nightly services katuwang ang iba't ibang religious sector sa lugar upang maibsan ang kalungkutan ng naulilang pamilya. Nakipag-ugnayan din ang unit sa lokal na pamahalaan ng San Fernando, Bukidnon, BLGU Santo Domingo, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng mga kinakailangang materyales para sa formal na libing. So kita, hihimo ta og inisyatibo, nibisita ta, itanaw nato ang sitwasyon, nga nakita gid nato personal nga wala gayud kining tabang no gikan sa mga kauban nga mga grupo ani nga maong namatay. So diha niadto ta sa Municipal Mayor Honorable Dudoy Yiki para mo mangayo og tabang. Mangayo unta na mag-iusa na ta. Mga dita unta na balik natin sa bakas sa gobyerno. Kaya naman sa araw ng huling himlayan ni Amotong ay nagsagawa ng condemnation rally ang kanyang pamilya kasama ang IP community na pinamunuan ni Dato Lito Gambay na naglalayong magbigay kalaman sa mga residente sa kamalian at kalupitan ng CTG na dahilan ng gulo, karahasan at pagkakalas ng mga buhay. Ang gobyerno ay taus-pusong bukas ang mga bisig upang tanggapin ang mga kapatid nating nalihis ng landas upang mapayapa na sumuko at bumalik sa mga kanlungan ng batas at bigyan sila ng pagkakataong gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay kasama ang kanilang pamilya sa isang maayos at progresibong komunidad. Sa huling hantungan ni Motong, sigaw ng pamilya na tuluyan ng itakwil ang komunistang teroristang grupo sa ating mga komunidad at huwag nang magpalinlang upang hindi na humantong sa kapamakan gaya ng sinapit ng kanilang yumaong kapatid.
Mula dito sa Barangay Santo Domingo, San Fernando, Bukidnon, Mailing Claire Bulod para sa Agila News Network. Pinarangalan ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ng campaign streamer sa kakatapos lamang na ginanap ng ika-88 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines dahil sa matagumpay na pagdismantilan nito kasama ang mga Army units ng 10ID sa mga NPA guerrilla fronts. Narito ang report. Personal na tinanggap ni Commander 10ID Brigadier General Alan D. Hambala ang Campaign Streamer Award mula kay AFP Commander-in-Chief Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. bilang simbolo ng matagumpay na pagkadismantila ng 10ID sa Regional Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army sa kakatapos lamang na selebrasyon ng ika-88 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines noong 29 ng Disyembre sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Sinelyuhan ang tagumpay ng Aguila Division matapos ang opisyal na deklarasyon ng National Joint Peace and Security Coordinating Council Resolution No. 04-2023 patungkol sa pagkabuwag ng armadong grupong NPA sa Davao Region. Pinapaabot naman ni General Browner sa publiko ang solidong dedikasyon ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas na palakasin ang defense system ng bansa. Our victories are validated by the improved peace and order situation in former influenced areas, as manifested in the declaration of the LGUs as insurgency-free, which boosted tourism, investments, and productive interaction across the nation. As you continue to play a vital role in the government's various initiatives, it is my fervent hope that your institution will remain relentless in countering lawless elements that intend to sow fear and distrust amongst our people. Ginawaran din ng naturang parangal ang 1001st Infantry Pag-asa Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Felix Ronnie Babak. Ayon kay Commander 10ID Brigadier General Hambala, gagawing inspirasyon ng 10ID ang natanggap na campaign streamer para mas magsumikap pa na ipreserba ang mga nasimulang hakbang sa paggamit ng insurgency-free status nito. Matagumpay na inilunsad ang Davao Oriental Bayanihan sa sitio Maitom, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental, kung saan mahigit 1,500 residente ang nakabenepisyo sa mga inihandog na serbisyo. Narito ang report. Dinagsa ng aabot sa 1,500 residente ng sitio Maitom, Barangay Tubaon sa Tarragona, Davao Oriental ang isinagawang first leg ng Davao Oriental Bayanihan noong 18 ng Disyembre. Kanya-kanya sa pagpila ang bawat residente sa mga nakalatag na government services. Andiyan na ang Land Transportation Office para sa license renewal. Free legal consultation naman ang hatid ng Provincial Legal Office. Nagbukas ng oportunidad para sa iba't ibang trabaho ang Public Employment and Services Office o PESO at libreng dental services ang handog ng 701st Infantry Brigade at ng PNP. Nakiisa rin sa okasyon ang grupong Pabayanihan na naglalayong tumulong sa mga pamilya o individual na maipatayo ang ninanais nilang tirahan. People trust Pabayanihan. Nga pagmuhatag sila kwarta, matukod yun ang balay. You can trust us on that, no? Nga pagmuhatag mo pang materyales, ayaw na magpanghatag pang labor, kay kami na yung bahala, ana. Na-federate na natin ang lahat ng former rebels dito sa Davao Oriental. And lagi natin sila ini-engage, well-structured na sila. At alam nyo, sila po yung ating first layer of defense. Kung sakaling mang may papasok ditong insurgency groups. Bukod yan, ikinasaya rin ng mga people's organization ang pamamahagi ng 300,000 pesos worth of livelihood assistance mula sa DOLE at iba pang ahensya na maaari nilang maging puhunan sa pagpapalago ng kanilang hanap buhay. Pinulong naman ni Davao Oriental Governor Nino Sotero L.Uy ang mga pinuno ng sitio Maitom at tinalakay kung papaano uusad ang Oplan Karsada Program sa pagtugon sa kondisyon ng kalsada sa komunidad, ang pagsasaayos ng Barangay Affairs Service Office o BASO sa hinaing patubig at iba pa. Usa nga gina-inject nato din, gina-introduce nato din ang kaning dialogue sa ato ang mga community leaders because nagtuota nga pagkahuman nato din dili man lang na magkasabot nga human na ang atong bayanihan
humana ang problema sa atong kabarangayan, no? Natay mga long-term nga mga problema, mga concerns nga tagaan nato og mga long-term solutions. Susuyutin pa ng provincial government ang iba't ibang geographically isolated and disadvantaged areas alinsunod sa misyon ng Davao Oriental Bayanihan Program. Dumako naman tayo sa probinsya ng Davao del Sur kung saan nagsagawa ng serbisyo caravan na pinangunahan ng Davao del Sur Provincial Government at ng LGU Bansalan, katuwang ang Akadim, local government agencies at ng 39IB sa Barangay Linawan, Bansalan, Davao del Sur. Si Agila Trooper Jeff Asan sa detalye. Pinangunahan ng probinsya ng Davao del Sur at lokal na pamahalaan ng Bansalan, katuwang ang Holy Cross Academy of Digos at iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasundaluhan ng 39th Infantry Battalion, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, ang paghahatid ng programa sa pamamagitan ng serbisyo karaban sa Barangay Linawan, Bansalan nito lamang ika-10 ng Nobyembre 2023. Naging makabuluhan naman ang nasabing programa dahil sa mga serbisyong dumating sa nasabing barangay tulad ng libreng medical check-up, dental, minor surgery, tuli at libreng gupit na dinaluhan ng higit kumulang sa 300 na mga residente. Sa kabilang banda, labis naman ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay Linawan dahil sila ang napiling maging benepisyaryo ng nasabing programa. Kung sa tanan-tanan nga niya dinigikan sa PNP, mga sundalo, why ito pong sa akong pagpasalamat. Ang nasabing programa ay sumasalamin sa Whole of Nation approach na nagbibigay prioridad sa mga lugar na hindi madaling marating ng serbisyo ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Hangarin rin ng programang ito na masiguro na ang kapayapaan at pag-unlad sa nasabing lugar ay magpapatuloy para sa bayan, para sa kapayapaan. Jeff Asan para sa Agila News Network. Namahagi ng mga aginaldo ang GMA Kapuso Foundation Incorporated, katuwang ang mga kasundaluhan ng 48IB sa halos 600 estudyante sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Agila Trooper Jonah May Vallejo. Mula sa liblib na lugar ng Kitaw-Taw, Bukidnon, narating ng pinagsamang grupo ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang kasunduluhan ng 48IB at ang lokal ng pamahalaan ng Kitaw-Taw. Ang mga paaralan ng Segundanon Integrated School at Cabalantian Elementary School upang ipamahagi ang maagang regalo para sa mga masikap at mapagpursiging mag-aaral nito. At layunin naman ang programang Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project na makapagbigay ng ngiti at saya sa mga mag-aaral sa mga liblib at malalayong lugar sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagang pamasko. Thank you so much sa pag-welcome sa GMA Kapuso Foundation here in your school, and we are so happy to bring the early Christmas gifts from the Kapuso Foundation. But before that, I'd like to thank the following partners: the Armed Forces of the Philippines, from the Philippine Army, from the 48th Infantry Battalion, headed by Lieutenant Marlo Cahatol. Sir, thank you. And to the troops, daghang salamat. To the DepEd Bukidnon, Sir Ariel, salamat. Batid sa mga mukha ng mga mag-aaral ang saya sa kanilang munting regalo na kung saan nakapaloob dito ang mga espesyal na kagamitang pag-aaral, pagkain, mga hygiene kits at laruang bola. At bilang pasasalamat naman sa mga regalong natanggap ay nagpamalas naman ng mga katutubong mag-aaral ng kanilang talento sa pagsasayaw. Bakas ang galak sa mga mata ng mga bata dahil sa kanilang natanggap ng mga regalo mula sa GMA Kapuso Foundation. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa maunlad at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Sagundanon Integrated School, bayan ng Kitaw-Taw, probinsya ng Bukidnon, Jonah May Vallejo para sa Agila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Agila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram,
Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino. Magandang araw at maligayang Pasko!